Mga Karaos, good morning po. Ngayong araw po ng Lunes. Ayan, bali June 16 po ngayon. Ayan, check nga natin, tama ba? Ayan, June 16. Nandito po tayo sa opisina ng Anyana. Bali magpapapasok po tayo ng materyales ngayon para dito sa project natin. Bali ang mga pinag-gate pass natin, steel bar, buhanging, graba. Tsaka naglagay na rin tayo ng panambak just in case kailangan pa natin ng panambak para dun sa extension area. Nakasama natin si Kuya Dindo, si Master Jojo. Tapos kung sakali meron kaming client sa Antel Anyana dito sa May Kawit na ginawan po namin doon. Bali meron po siyang pinagagawa ngayon. Tingnan natin kung matutuloy kasi tinatawagan ko. Yan, hindi pa po siya sumasagot. So balak na po namin siyang daanan. Bali nagpaparenovate po siya ng bubong sa extension area. Bali ito mga Karaos, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Lunes. Magbibigay po tayo ng update dito sa mga ongoing project natin. So enjoy watching, let's go. Tara. Ayan, si Master Jojo, good morning. Ay, good morning. At tawag pa. Tsaka si Master Dindo. Good morning. So ito yung pinag-gate pass natin ngayong araw sa project natin sa Anyana East. Ayan, tara. Okay na tayo rito mga Karaos. Bali pinasa ko yung gate pass. Ayan na. Punta lang ako saglit sa hardware. Siya nga po pala mga Karaos, meron kaming binalikan dito sa Anyana Bel Air. Yan, nung ginawa po namin ng project natin dito kay Ma'am Arsenio at Cornelio Garcia. Bali summer season po yun. Yan, nung nag-uulan na po ng malalakas, meron tayong naispatan na leak problem dito sa ginawa po natin. So i-share namin po sa inyo. May bibilin lang ako mga konting materyales. Tapos nandun na po si Master Jojo at si Kuya Dindo. Unti-unti na po nilang inaayos. Tara, dito na tayo sa pinakamalapit na hardware. Ito lang yung mga binili natin. Semi-gloss latex. Ayun yung kulay ng pader na pinintura namin doon. Yan, brush, elastosil sealant at saka E&B epoxy. Bali kanina pumunta muna kami doon para malaman namin kung ano yung mga bibilhin. Tapos nung nakita na namin yung condition ng bakit may leak, so ito na po yung mga binili natin. Tara, dito na tayo. Ayun sila nasa taas na. Check natin kung bakit nagkaroon ng tulo. Akit tayo sa taas. Bali dito nagkaroon ng konting problema, pero patak-patak lang. Ayan, naayos na namin yung sa taas niyan. Silipin natin. Nakikita mo yung ginagawa natin doon? Kita dyan. Kita. Medyo mataas na. Hindi kami prepared na makapagdala ng hagdan. Buti na lang meron ito. Ito yung nagligtas. Picture ko muna yan. Sige. Kasi yung report nila sa amin, yun dito lang. Ayun. Bali maayos na po yun. Yan po kasi yung structural niyan. Biga po yan. Tapos yung mga flashing natin dito, mga nakabaon po yan sa pader. Pero pagdating po doon, wala na po tayong binaon na flashing doon kasi biga. Hindi naman po natin yung pwedeng tastasin. Yan. So nagkaroon ng konting problema doon sa part ng area na yun. Yan ang inasikaso nating malagyan ng sealant. Ganun po talaga kasi may pagkakataon nung gumawa kami dito. Summer season yun. I-turn over namin to ng mainit ang panahon. Dito talaga matitest yan, yung bahay na ginagawa kapag ganito nag-uulan-ulan na. So timing lang naman kapag mag-re-repair tayo ng leak, kailangan hindi umuulan, kailangan tuyo. Para yung effectivity ng mga nilalagay nating materyales talagang sulit. Effective talaga siya. Yan, silipin natin to sa taas. Kasi dito banda sa ginawa namin ng walk-in closet, dito nagkaroon ng leak. Pero ito, ni-report na lang po sa amin ngayon. Yan dyan po banda. So ito kasing structure nito. Yan may biga po yan dito. Yan, biga po yan. Tapos itong walk-in closet kami na gumawa nito. Tapos yung biga na yan nakadugtong dito. Yan doon nagkaroon ng problema. So syempre yan, medyo nagkaroon ng damage.
ko po sa kanila kung sakali pong mawala na po talaga yung mga problema sa leak. Ayan lang naman ito lang naman sa buong bahay, ito lang yung nagkaroon ng problema. Pag nawala po yan, saka po namin naayusin, saka na lang po babalikan. Kasi kailangan makasigurado muna. Sige. Kaya. Si Master Jojo. Ay, ano ba minamasilya mo dyan? Ayan yung pader na po yan. Bali yung pader kasi na yan, dugtong na po yan. So ito, kami na gumawa nito. Bali dugtong na po siya. Tapos dito John, nagkaroon din ng problema. Diyan, ito. Hindi, ito, yung inaapakan mo. Yan. Kasama na po yan sa inayos namin. Pero maayos yung mga biga, ay yung ano natin dyan, flashing. Pakita mo nga, Jo. Ito. Okay naman ito eh. Dahan-dahan mo lang. Sa pader, ayan, nagkaroon siya ng crack. Bali, ang ginamit na po namin dyan, epoxy. Yan, yung epoxy A and B. Tapos pag natuyo, yan, pipinturahan po namin ng latex na semi-gloss latex. Yan po yung ginamit namin dito. Ito nga po palang part na to. Bali, ito yung setback na ginawa namin. Yan, nasa 1 meter ang setback nito. Yan, dito sa kabila. Tapos itong mga flashing na yan, na nakabaon po yan sa pader. So dito tayo nagkaroon ng problema. Yan po kasi ito ano na, biga. Yan, bato po yan. Pagdating naman dito sa bandang likod, yan, malinis, maayos po siya. Yan. Silipin na rin natin sa extension. Yan. Yan. Yan, maayos po lahat. Yan, kaya may tubig dito dahil dyan po bumababa yung release ng aircon dito sa may ano, sa master's bedroom. Yan. Okay naman po lahat siya, malinis po. Pati ang mga flashing na yan, lahat yan silyado at walang bakas ng butas or pwedeng paglusutan po ng ano, ng tubig. Yan, okay lahat. Ito lang yung sinilyado namin, mga gilid dyan para safe. Tapos ito, biga na to. Ayan. Pati itong flashing, nakabaon din po yan. So ito, nagtastas na kami rito kasi makapal-kapal naman yung biga namin eh. Yan, tinastasan na namin. Pero pagdating dito, hindi na. Yan na. So yan yung sinilyado natin. So i-retouch na lang yan kapag tuluyan na nawala po yung leak problem. Kailangan makasigurado muna tayo bago yung mga retouching. Yeah. Tapos malilinis naman po yung mga inside gutter. So yung ginawa natin dito, yan, lahat po yan naka inside gutter. Pati doon, tsaka dito, yan, inside gutter yan. Tsaka yun doon sa back extension na ginawa natin. Yan, inaasikaso na po ni Master Dindo tsaka ni Master Jojo. Yan, kung sasagot po si Ma'am Michelle dun sa tawag ko kanina, ko pa siya tinatawagan, makakapunta tayo ng ano ngayon, Anyana Antel. Bali, ang kaso naman nun, bubong din. Balak niya iparenovate sa amin. Yan. Kaya baka makalimutan yung walang flooring dyan. Di ba, dito naman kayo malalaglag eh. Pababa naman eh. Nakababa na po si Master Jojo tsaka si Kuya Dindo. Yung in-applyan ng epoxy dun sa pader, patutuyuin po muna namin yan kahit mga 1 o 2 oras. Yan, pupunta muna kami sa may Kawit, Grand Antel, tapos babalik kami rito para asikasuhin na lang po yan.
So halos okay na po yan, bali ire-retouch na lang. Pero yung sa loob, wala muna tayong ire-retouch dun. Kasi gawa ng kailangan masigurado muna natin 100% hindi na magkakaroon ng leak yan. Pag okay na, saka natin babalikan para sa retouching. Dito tayo sa Antel, yan sa may kawit. Grand Catalina. Grand Catalina na. Okay. Ate si ma'am. Doon pala sa kabila. Medyo matagal-tagal na rin kasi kami hindi nakapunta rito. Pangalan pa lang, oh. Grand Meadows. Yun, ito. Dito pala. Grand Cedar Crest. Yan, dito tayo. Yan, dito na tayo. Ganda nito. 3-story. Wala pa dati to, no? Yan, bakante pa lang dati to. Yun lang. Yan, doon na tayo mag-park. Ito yung bahay ni ma'am. Oo. Oo. Ayan. Ito, tapos na to. Dati wala pa to. Teka, wala ba nakatira rito? Dito tayo. O yan, pwede dito na lang. Medyo malayo ng konti. Yan. Tara. Ang gaganda at ang lalaki ng bahay. Ayan, o. Ito, inabutan namin to. Pero nung natapos kaming gumawa dito, patapos pa lang siya. Ayan, o. Yan, bali ang gagawin natin dito is yung sa bubong ng extension. Yan ang estimate natin. At saka yung sa materyales. Tinanggal na eh. Tinanggal na, oh. Saan tayo akit? Sa likod. Sige. Alam ko nakakapagod ang mga daga dyan eh. Dahil alam ko open yung dyan sa may harap eh. Pinapasok na nga ng tubig to. Nag-aano na. Ito, may tatak nga dito. Ayan na. Itong malakas to sa area na to. Ayan. Mas ito false na to. Sa gilid. Tingnan natin yung gilid. Dito po, ma'am. Oo, false na siya. Ito yan, false na yan. Tapos dito may patak-patak na siya dyan. Kaya sabi ng mga anak ko, Mami, Ito kami gumawa nito, yung PVC. false na. Pero ito inabutan na namin ng una. Tara, ano natin? Kaya sabi kong palpak na yung gawa sa akin. Ayan na. Tara. Check natin sa taas. Semento ba to, Jo? Semento to? Kaya tapos alam ko ako. Hardiplex yan. Ito Hardiplex. Hardiplex to. Hindi yata natin kakayanin na isang araw. Titignan natin. Tingnan natin. Magdadagdag tayo ng tao. Dito na lang natin. Yun nga yung naisip ko. Kaso nga lang maapektuhan yung CCTV. Ililipat. Diyan din bumali yung sa second floor, yo. Oo. Tara. Ano ba yan? Pinya ba yan? Parang pinya. Si Ma'am Michelle po, nagkakilala kami nito sa YouTube channel ko lang din. Pero iba po yung gumawa ng bahay niya. Yung gumawa nitong bahay niya, napansin na rin po namin to noon pa. Ang dami pong bitak. Yun o. Ang daming bitak. Parang inasintadahan lang to. Dapat to poste. Yun o. Bali ang usapan namin ngayon, ito naka-line up to. Bali naka-schedule nga to dapat nung first week of June. Dagdagan mo pa kuya, mahirap yan. Dagdagan nyo pa ng isa pang haba. Yan, first week of June pa sana po to. Kaso nga lang, masyado rin po kaming maraming ginagawa. Yan, dito pa lang makikita na po natin yung condition ng kanyang bubong. Medyo mukhang komplikado. Komplikado gawin. Tingnan natin kung kakayanin ng isang araw to. Kasi yung mga renovation ng bubong dapat mga isang araw lang talaga yan. Pinatatagal lang ng
ng dalawa kung maganda talaga yung panahon. Kasi kapag yung bubong iniwanan natin na hindi tapos, di panigurado talaga papasukin siya ng tubig kapag nagano tayo. Dapat kuya yun yung nasa taas, ay nasa baba. Yan po, yun yun nasa taas, yun ang nandito sa baba. Ay yung paa baliktarin nyo lang po, yan yung paa, yan. Baka makaapa ka dyan kuya. So yun nga, maganda po sana makakuha lang ng isang araw to. So dito yung problema na ito. Tapos yung flashing sana walang buka, ito nakabuka siya. Papasukin po talaga ng tubig doon pa lang. Kaya nga kanina naririnig natin binabanggit ni ma'am, parang rain falls na. Bulok na yung gutter. Sige, tingnan natin. Zero muna. Kuya, anong mga nakita natin dyan? Yung hawak mo? Kotse, sir. Kotse. Okay, bali. Oo nga, natatapunan siya ng tissue. So hanggat maaari sana malinis sana to. Yung gutter, yung flashing maiksi. Tapos ito yung mga iiwasan namin. Maiksi, tapos ito bulok na. Tapos tapos dito wala siyang firewall. Hindi sumagad yung firewall nito. Ang mangyayari nito, naka-expose yung gutter natin. Pero kailangan matibay na to. Lalaparan na. Malapad naman kita mo, malapad naman siya. Yun nga lang, baka wala to sa klibe. Kasi naipon yung tubig dito, ayan na na siya, nabulok na. Butas. Ayun, butas. Yan, magsusukat. Yun nga lang, medyo komplikado gawin to. Kung matutuloy na kami bukas, makikita pa rin natin to. Pero tama yung ginawa nito. Ang purpose nito para hindi po siya gumalaw. Tibay. Kailangan wala na tayong makalimutan dito. Isang deliveryhan lang to. Isang deliver lang. Tapos manipis yung ginamit. Nasa yata to 0.4. Nagkaroon pa ng konting dugtungan doon. Yung flashing naman niya maikli. Yan na. Tingnan natin kung anong kaya natin. Ito makapal yung ano niya. Tingnan niyo. Yun nga lang sa katagalan na bulok. Yan na. Banawi na lang lagay natin dito. Para matibay. Banawi tayo. Oh. Or kung gusto mo, yung isang ganun lang. Para hindi na komplikado. Hindi, lagyan natin pa ganun. Oo, para ano. Ganun lang. Oo, para mas matibay kasi kapag may bend. Matibay kasi pag may bend. Oo, may bend. Sige. O, naka-overlap tayo ron. Ha? Naka-overlap tayo. May kliyan dugtungan nitong ginawa eh. Nakita nasa ano lang yata to. Nasa 12 cm lang dugtungan. Kulang yata yung tatlo. 12 cm lang yung 12 cm lang yung dugtong niya. Tingnan mo. Check mo maigi. Tingnan mo yung isa. O ilan ang inabot. Ganun lang yung dugtong mo. Ilan? O yun nga. Ganda po ng 1 piece. 1 piece na yan. Tingnan mo yung kalalabasan niya. Kaya ng tatlo. 8 feet. Isang 1 piece. Yan. Ano? Tatlo lang? Sige, tatlo lang. 40 cm yung dapat. Daming iiwasan. Ito. Isolation? Maglalagay tayo. Hardiplex. Ha?
RD-Flex na lang. Reflect. Oo, RD-Flex. Tapos ito, i-adjust na lang natin to. Isama natin yan sa mga ano. Yung pipe ipapadeliver din natin, pero yan kahit bibili na lang yan sa labas. Yung mga ano, oo, bibili na lang. Clean out siguro yan. Clean out ng CR. Malalaman natin yan kapag nabuklat natin. Yan, bali sinusukat na namin ng buo yung lahat ng gagamitin na materyales. Yung maliliit lang, pwede naman pong itakbo na lang po sa labas kapag nandito na kami. Yan, bali ito, mapapansin nyo lang, yung gutter po yan, yung kulay brown na yan. Wala siyang mataas na firewall or wala siyang mataas na pader na dapat mas mataas pa compared dun sa sa bubong. So ang gagawin na lang po namin, maglalagay pa rin po kami ng capping po dyan, or maglalagay pa rin tayo ng flashing sa may likod, kasi may tendency pa rin po na papasok yung tubig. Bali makikita nyo yung kisame kanina, maganda pa rin yung kulay niya kasi kami po yung nagpintura na yun. Mga ginamit naming pintura doon, mga gandang klase. Yun nga lang, buti na lang hindi siya nanilaw. Yun, nagkabutas-butas na nga din, nagkaroon ng crack. Ang gawa nga ng patuloy yung tubig na dumadaloy po sa sa loob ng kisame. Tapos buti na lang naka PVC panel siya, kaya hindi po siya nabubulok. Yan, okay na ko kami rito. Bali bukas o sa makalawa, basta kailangan to ma-priority kasi na-delay na rin kami ng dalawang linggo. Pipilitin po namin matapos ng isang araw. Yan, kailangan isang araw tapos na. Tapos paghapon malilim na po rito. Dito na ang ng araw pagbaba. Okay na po tayo. Bali may darating na materialis sa bahay ni Ma'am Michelle ngayong araw. Sana maganda ang panahon natin bukas para kahit naman papaano matapos natin. Yan, babalik po kami sa Anyana Bel Air Central ngayon. 1.5 isa? Dalawa? 3,000. Yan, Solignum Soil Guard, bumili tayo para sa project natin sa Anyana. Okay, nakabalik na ulit tayo. Ayun si Kuya Dindo. Bali, magdadalawang oras din po kaming nawala. So, tuyong-tuyo na po yung dyan, yung epoxy. So, ito po siya. Hindi masyadong kita dito sa video. Yan na. Yan na, pinipinturahan na ni Kuya Dindo. Ayan, bali wala naman talagang perfecto sa sa mga renovation and construction. Yung mga ganitong bagay, isa minor issue lang naman po ng bahay. Nakadalasan talaga nangyayari. Ang importante ay binabalikan po. Yan, maraming salamat po sa tiwala ni client owner natin dito. Yan, magandang araw nga rin po pala kila Ma'am Arsenio and Sir Cornelio. Yan. Yun. Bali semi-gloss latex po yan, yung pinampintura namin dyan. Wala na po siyang timpla. Pag binili nyo po yun, hahaluin nyo lang, tapos direct nyo na po ipapahid. So pag semi-gloss, ibig sabihin makintab po siya. Kapag uulan, dudulas lang po yung tubig. Tapos pagka naman po, nadumihan, pwedeng pupunasan nyo lang. Nagpamerienda sila, sir. Yeah. Tingnan mo po, ang sarap po po. Merienda muna tayo, merienda. Magandang araw po kila client owner dito. Ayan, nandito tayo sa Anyana East. Magkakasama kami nila Kuya Dindo pa din. Dalaw lang, dalaw. Bali, magbubuhos po sila ng ng flooring doon sa sa likod.
Ano muna no sounds. Kuya Ruel, good morning. Kuya Ruel. Tsaka kay Kuya Sandy, good morning po. Kuya Chris, morning. Yeah. Morning. Pala si Kuya Boy nandun eh. Bali yung mga karokas, yung ano po natin, Solignum, gagamitin po dito sa floor area. Yan. Donis, good morning. Good morning. Kasi Kuya Boy, good morning po. Yan, good morning. Yan, bali ito may gravel bedding na po dito. Siya nga po pala, hindi na ho tayo rito, deliver ng panambak para rito. Kung magpapadeliver tayo, yung para sa likod na lang, hindi na ganun kadami. Dito nga po pala, naglagay na lang po kami ng support. Bali, onting lang naman po to, onting layer lang ng D4 hollow blocks ang asintadahan dito, tapos nakasagad na po siya dito sa taas. So ang ginawa na lang po namin dito, hindi na po kami nag-excavation para sa wall footing. So yung pinaka wall footing natin sasabay na sa pinaka platform ng buhos. Then 40 by 40 yung natin, yung distance ng ating parilya. Yan, may asintadahan dito pero sabay na po siya sa buhos para matibay. Yan, may mga linya na po kasi tayo rito. Yan, mga linya na dapat nang iwasan. Yan. Ang gravel bedding. Tapos sa kagandahan ng noong nakaraan, ina-explain ko, may mga benepisyo rin po talaga yung ulan na nabibigay sa construction. Bali, umulan po kahapon. Yan, magdamag dito. Compact na tong lupa natin. Yan. Sa setup, halos okay naman. Sa water line, sa sanitary line, yan okay naman. Tapos yung sa gutter, okay. Catch basin, water line, ayos na po siya. Tapos dito banda, yan, wala na po tayong ibang ilalagay po rito or iba pang floor drain o water line. Yan na po yung pinaka setup nya. Tapos yung tubo na yan, mapapansin nyo, nung una, pinoproblema namin yan. So, inasintadaan natin to para magpantay na yung layout natin dito. Mapapansin nyo, nakatago na yan, tubo na yan. Tapos yung tubo na yan, babypass na yan, papunta ron. Yan, ang inasikaso na lang nila Kuya Boy dito, yung pinakabiga natin dito sa taas. Tapos makakapagparilya na tayo rito. Ang kailangan po nating ma-accomplish dito is yung floor area. Kailangan mabuhusan natin to. Dahil kapag nabuhusan natin to, makakapaglatag na tayo ng mga panukod natin. Yan na. Kaya yan na po yung Solignum. Yan na. Kuya, pakitapang-tapangan ng konti. Dalawa naman po yung binili ka. Yan, pakitapang-tapangan. Yan na. Solignum, soil guard, yan po yan. May dumating tayong materialis na. Ay sir, buhangin pa lang sir. Buhangin pa lang. Ang graba may darating ngayon. Bali ano to? Tig 2 truck. Pero gamit yata nila Rusco, di ba? Bali 4 na balik yun. 4 na balik. Yan, sinasabi natin sa kanila yung paparating para alam din nila yung bilang. Bakal yan, meron naman tayo rito. Kuya, sa bakal natin, lahat to magagamit naman, di ba? Gagamitin natin yan lahat dyan eh. Oh, sir. Pero yung 10mm, 10mm, meron pa kayo dyan? wala na. Halos wala na. Wala na sir. Tataplo na. Di kuya, bago mag-uwian, ilatag nyo lahat to dun yung bakal. Basta hindi lang lalagpas sa palsada. Oo, doon. Magbibilang na tayo. Para kasi malapit na tayo matapos dito sa structural. Napipilitin kasi namin na to. Sasaktuhin namin. Walang sobra. 16 din lalagay natin dito, di ba? 16. 16 din yan. Yan pa ganun. Tapos yung mga pinaputulan na natin yan na yung pinagputulan na lang. Sige. Kulang pa tayo sir ng bar. Ilan pa yung 16 na yan? 3 na lang.
Yung alternator lang natin, 16 ka 12. Hindi, pantugtong natin pa doon. Hindi, magdagdag na ho kayo. I-16 na natin na buo to. Yan, wag na ho tayo mag-reduce dyan. 6 lang, 6 na piraso. May dalawa pa tayo dyan. Tatlo pa ho. Pang extra bar natin. Pang extra bar. Kaya mamaya na lang ha, bago mag-uwian. I-clear natin yung bakal dito para makita natin kung ilan na lang. Medyo ano na ho kasi siya, natatabunan na ng iba. Puro D12 na yan eh. D12? Oh, puro D12 na yan. Sige. Tatlo lang nakahalo dyan oh. Isang biges at saka yung tatlong 60 lang nakahalo dyan. Puro D12 yung nasa gilid na yan. Sige. Yan. Drum. Mas madaling mag prepare ng halo pagka may drum tayo. Yeah. Kaya pag uwi na lang ha, yung mga kahoy sa loob ho. May kailangan ka pa doon? Wala na? Fitting sila nito sir. Nagbukas na naghahalo pa Oo, saka na muna. Tsaka pinapa-clear ko yung mga bakal. Ipapalabas para mabilang natin lahat ng maayos. Mamaya sumobra na. Pwede dito, pagkain ko natin Joe. Sabit kan dito. Sabit ko natin. Oo, dyan na lang. Meron naman mga extra dowel tsaka hindi pa naman papalitadahan. Gawa ka na muna ng lagayan. Ano bang plano nyo ngayon? Buhusan to? Kaya nyo na yan, yung bilang nyo na yan. Kayang-kaya na. Sige. Diyan naman si yan truck nyo naman yan. Truck. Basta kuya may 3 darating pa na Rusco. Tig 2 graba kasi yan, tig 2 buhangin. Yan, kaya na po nila yan. Bali ilan sila rito? 5. Yan, hanggang matapos tong buong araw na to, kukumpleto nila yung buhos yan. Hindi, ito lang. Kaya after break time na magbubuhos na kayo. After break time. Sige. Sakto lang yan. Sakto. Meron lang kaming konting nakakaligtaan dito kasi natapos na yung asintada. May po dyan, may lalabas na tubo. Kasi magkakaroon ng exhaust pan dapat ng linya dyan sa sa TNB rito sa first floor. So naka-block na ho kasi siya, wala namang bintana rito. Gagawa na lang ng paraan. Yan ang nakakaligtaan. Naiangat yung asintada hanggang sa pinakasagad na. Madali na lang naman yan. Kasi ito, bago magbuhos, pinapasulig ng soil guard na po natin. So ito, ang lang naman ito, ang interval lang 30 minutes or 1 hour bago magbuhos para hindi po sisingaw. So ma-absorb po ng lupa talaga yon, lason. Yan, sakto-sakto, magbe-break sila 1 hour, pwede na. Kaya pakiano na lang ng lahat maigi. Thank you, salamat. Okay na yan. Break time. Inabutan pa natin yan nagde-deliver. Yan lang po muna yung top na gamit nila, pero 2 balik kada isang order. Graba naman pre. Yan, graba. Gagawa naman ako ng daanan ng truck ko. Wala talaga na daan ng truck ko. Yan, sinukatan na rin po namin ng ng steel deck. Ito yung mga gamit. Yan, doble na po yung buhos ng yung lason. Sinukat ko na yung kanina eh. Sobra pa ako. Tapos yung GC, no? Yan, masyadong mataas po yung nito. Masyadong mataas yung buhos natin. Bali, ang gagamitin namin dito is Coco Lumber. Coco Lumber na. Coco Lumber 2x3. Tapos na yung scoring jack dito. Hindi na abot yung siya sa ring. Mataas. Sa Rigo. 3 meters lang kasi yun eh. Bale ito mga karos, maraming salamat po sa pagbisita ngayong araw po ng Lunes. Yan, salamat sa walang sawa niyo po suporta sa panonood araw-araw dito po sa Lee and Aki TV Vlog.
may mga iilan po sa mga karos natin ang hindi pa po nakasubscribe pero araw-araw nanonood. Please subscribe nyo na yan at click nyo na rin po yung notification bell button para updated po kayo lagi sa mga video namin. So medyo mabigat po yung kalangitan natin ngayon. Inaasahan natin ngayong hapon na mukhang uulan ng malakas. Sana matuloy po tayo bukas dun sa project natin sa Antel dito sa Kawit. So kita-kita na lang po ulit for the next video. Ito, paalam po muna. Tara.